Umaaksyon ang linggo sa mga operasyon laban sa iligal na droga sa lungsod ng Maynila. Ito ang ika-6 na linggo ng Weekline. Nahuli ng patrolling team sa pangunguna ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon ng Manila Police District ang grupo ng Jumper Boys sa Road 10 ng Mel Lopez Boulevard, Tondo, Manila noong linggo ika-2 ng Oktubre. Matagal na itong inaabangan ng mga pulis Maynila dahil sa mga ginagawang panunugis nito sa mga dumadaang motorista sa lugar. Natuldukan din ang ganitong pangamba ng ilang motorista dahil sa puspusang police visibility at patrolling sa lugar kahit pa araw ng Sabado at Linggo. Kompleto ding naipatupad sa araw na ito ni Police Brigadier General Dizon ang lahat ng kailangang gawin na pagpapatrolya at inspeksyon umaga at gabi. Nakibahagi naman noong Lunes, ika-2 ng Oktubre ang ating Game Changer General sa naging traditional Monday flag racing ng Grand Lodge of the Philippines sa pangunguna ni Most Worshipful Don T. Ramas Oy Piching, ang Grand Master of the Most Worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines. Samantala, binigyang oras din ni Police Brigadier General Dizon ang Squad Weekly Interactive Meeting Enhancement and Alignment Program na pinangunahan ng My Brothers Keepers kasama si Yusek Ma O.R. Aplaska ng Office for Transportation Security na ginanap sa Multipurpose Hall ng MPD Headquarters. Dinaluhan niya rin ang ginanap na regular directional meeting ng LGU Manila na naglalayong pag-usapan ang mga pamamaraan upang mas mabigyang solusyon ang mga problemang hinaharap ng lungsod sa pangunguna ni Mayor Maria Sheila Hanila Cunapangan. Pinangunahan din ng ating District Director kasama si Police Colonel Julio Cecil S. Orduño, ang Chief of District Directorial Staff sa isinagawang regular staff conference sa Rizal Hall ng MPD Headquarters. Isang ikot naman kinagabihan sa pamamagitan ng motorcycle patrol sa kabila ng sunod-sunod na kaganapan maghapon. Noong ika-3 ng Oktubre, pagkatapos ng maaagang gawain ay naglaan ng oras para sa isang talk to men si Police Brigadier General Dizon sa mga personal ng District Mobile Force Battalion. Nais niyang madinig sa mga ito ang kanilang mga gustong ipaabot na naglalayong mas pagbutihin pa ang mga operasyong saklaw ng unit na ito ng Manila Police District. Mainit namang tinanggap ni Police Brigadier General Dizon si Jail Superintendent Lino Soriano, ang warden ng Manila City Jail, nung ito'y bumisita sa kanyang tanggapan para sa mga usaping saklaw na mandato ng bawat lokal na ahensya tungkol sa disposisyon pagdating sa mga bilanggong may mga karapatan din kailangang ipagkaloob sa kanila. Kumpleto pa rin sa mga spot inspection and correction, mobile, bicycle at motorcycle patrols ang ating Game Changer General sa araw na ito. Samantala, noong Miyerkules ika-4 ng Oktubre, personal na nagbigay ng security coverage and police assistance si Police Brigadier General Dizon kay Senator Amy R. Marcos sa isinagawa nitong distribution of educational cash assistance sa mga estudyante ng Philippine Normal University. Nagkaroon naman ng launching sa programang Kontrabigay ang Manila Police District kasama ng COMELEC sa pangunguna ni Attorney Edison C. Tudoro, ang chairman ng Manila City Committee on Kontrabigay. Ito ay may kaugnayan sa gaganaping Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Ginanap ang nasabing launching sa Multipurpose Hall ng MPD Headquarters. Binigyang oras din ni Police Brigadier General Dizon ang pagbisita ng PNPA Sandigan Class 1994 sa kanyang tanggapan upang mapag-usapan ang ilang planong serbisyong pangkomunidad ng grupo. Huwebes ika-5 ng Oktubre, abala ang buong pamunuan ng Manila Police District sa naging tabletop exercise and contingency planning workshop kasama si Police Brigadier General Jose Melencio C. Nartates Jr., ang ating Regional Director ng National Capital Region Police Office. At naroon din si Police Colonel Jude T. Taforda, ang Chief General Doctrine Development Division ng Directorate for Human Resource and Doctrine Development. Ito'y upang mapaghandaan ang mga posibleng panganib lalo na sa darating na eleksyon o kahit sa ano pa mang araw. Noong Biyernes ika-6 ng Oktubre,
Pagkatapos ng maagang gawain ay personal na nagbigay ng area security sa Manila International Container Port kasama ng iba pang personal ng Manila Police District sa na-intercept na di umano'y illegal na droga bago ang naging presentasyon sa media ni Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Tinatayang mahigit 300 kilo ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga operatiba na may standard price value na mahigit 2 bilyong piso. Masipag pa rin ginagawa ni Police Brigadier General Dizon ang kanyang mga pagpapatrolya umaga at gabi. Pinagtuunang pansin ang mga administratibong gawain ni Police Brigadier General Dizon noong Sabado 7 ng Oktubre. Kompleto pa rin ang kanyang naisagawang mga pagpapatrolya sa buong kalungsuran. At sa magdamagang operasyon ng Manila Police District mula sa unang araw ng Oktubre hanggang 7, mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba mula sa ginawang 16 na illegal drugs operations at pagkakaaresto ng 35 suspects. May 48 isinagawang illegal gambling operations naman kung saan inaresto ang 108 suspects, habang may 13 na matagumpay na operasyon sa loose firearms kung saan ay huli din ang 13 suspects at nakakumpiska ang MPD ng 13 armas. Lahat ng ito ay napasakahan na kaagad ng kaso sa korte. Mahigit 9,000 patrol operations naman ang naisagawa ng MPD mula sa pinagsama-samang mobile, bicycle at motorcycle patrols ng lahat ng mga estasyon sa Kalakhang, Maynila. Samantala, mahigit 4,000 violators naman ang nasampahan ng kaso sa paglabag sa mga city ordinances, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Patuloy na maghahatid ng serbisyo sa lahat ng Manilenyo. Ito ang Weekline. At kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, palaging serbisyo'y damang-dama, serbisyo'y uunahin ka, at serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable police force.